Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng carrot brioche roll. Kakailanganin natin ng ginadgad na carrots 100 grams, butter 100 grams, 2 itlog, Mountain Dew 2 tablespoon, fresh milk 2 tablespoon, yeast 1 tablespoon, asin 1/2 tablespoon, asukal 50 grams at all-purpose flour na 400 grams. Ilagay na natin ang ating all-purpose flour at asukal, asin, yeast. Haluin muna natin hanggang sa magsama-sama na ang ating mga inilagay. Pagkatapos ay ilipat na natin ito sa ating mixer bowl. Ilagay na natin ang ating Mountain Dew, itlog, gatas. Hayaan muna natin itong mag-mix hanggang sa magsama-sama na ang ating mga ingredients na inilagay. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating butter na 100 grams. Paandarin ulit natin ang ating mixer. Pagkatapos naman ay atin nang ilagay ang ating carrots. At syempre, ngayon naman ay atin pa rin siyang hayaang mag-mix hanggang sa magsama-sama na ang ating mga sangkap at higit sa lahat ay lumambot na ang ating dough. Siyempre, kailangan po is yung sticky pa rin siya. Hindi naman sobrang masyado. At higit sa lahat, malambot na po talaga siya. At ito na po ang ating consistency o texture na hinahanap sa ating brioche dough. Ngayon naman po ay maglalagay tayo ng mantika sa ating lamesa at ilalagay na natin ang ating carrot brioche. Yan, ganyan po natin siya ilalagay mga ka-bakers. At kailangan din po nating maglagay ng flour dusting para po hindi po siya tuluyang dumikit sa ating mga kamay. Pagkatapos naman po natin mga ka-bakers ay atin na po siyang ilipat sa ating maliit na bowl para po i-rest na natin siya. Lagyan lang po natin siya ng kaunting mantika sa ibabaw mga ka-bakers. At takpan na po natin ito ng clear na plastic at yung rest nga po pala niya or resting time is 1.5 oras. At pagkatapos naman po ng 1.5 oras ay tatanggalin na po natin ito sa ating plastic mga ka-bakers. At ito na po ang kanyang itsura yan. Tusok-tusukan lang po natin at i-massage lang po natin ng kaunti. Yan. Tanggalin lang po natin ng konti yung mga air na pumasok ng pag-rest time natin. At pagkatapos ay atin na po siyang tanggalin sa ating bowl at ilipat na po natin ito sa ating lamesa. Atin lang po munang imasa-masa ng kaunti mga ka-bakers. Pagkatapos naman po ay kukuha na tayo ng ating timbangan at hihiwain na po natin siya, syempre. At yung timbang nga po pala nito ay 70 grams po isa. Ang una po muna ay hahatiin natin to ng 2 at pagkatapos naman ito ay atin na siyang irorolyo ulit. Yan, irorolyo lang po natin ulit mga ka-bakers at maglalagay na tayo ng plancha. Sa ating plancha ay maglalagay tayo ng harina para sa ating dusting flour at saka na po natin siya hahatiin ng tig 70 grams ang isa. Ngayon naman po ay atin na siyang imomolde at papaikot-ikutin lang po natin ito mga ka-bakers. Pansamantala yan po muna yung ating gagawin. Sa paggagawa naman po nito mga ka-bakers, you can always take your time naman po. Depende naman din po sa atin, sa ating bilis, kung gaano po natin kabilis matapos ang isang bagay. Just take your time at higit sa lahat, dapat po nag-e-enjoy tayo. Gawin lang po natin ito mga ka-bakers hanggang po sa maubos na po ang ating dough. At dahil po tapos na tayo sa paggagawa or pag-shape ng ating dough, ay atin na po siyang ipapahinga ng mga 10 minutes. Kailangan lang po natin ulit kumuha ng ating clear na plastic at ipahinga. Pagkatapos naman po ng 10 minutes ay atin na po siyang i-shape ng parang roll. Kukuha po tayo ng ating dusting flour at i-shape lang po natin siya ng parolyo. Yan.
Kayang-kaya nyo po ito mga ka-bakers dahil alam ko po na easy peasy lang po ito sa inyo. At syempre, huwag po natin kalimutang kumuha ng ating lalagyan. Yan. Kailangan po natin lagyan din ng makapal na mantika ang ating lalagyan para po hindi po siya dumikit. Gawin lang po natin ito mga ka-bakers hanggang po sa maubos na po ang ating carrot brioche dough. Eto na nga po mga ka-bakers, sasabihin ko na po ulit ang aming secret ingredient. Ang totoong secret ingredient po namin mga ka-bakers ay ang paggagawa ng tinapay ng pagmamahal. Yes, yun po ang tamang ingredient or pinakamahalagang ingredient sa lahat ng mga gumagawa ng tinapay at sa lahat ng mga nagluluto. Diba mga mommies? At ngayon naman po ay atin na po siyang i-rest ulit or propping time ng 1.5 oras. At pagkatapos naman po ng 1.5 oras ay eto na po ang ating carrot brioche roll. Yan. Lalagyan na po natin ito ngayon ng egg wash para po hindi naman po siya maputla kapag naluto na siya. At saka para po mas lalo pa pong gumanda ang kanyang itsura. At pagkatapos po natin lagyan ng egg wash mga mommies, mga ka-bakers, ay ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito is 170 sa taas, 200 sa baba, at baking time is 15 to 20 minutes. At syempre naman mga mommies, mga ka-bakers, pagkatapos po ng 15 to 20 minutes ay ito na po ang ating carrot brioche roll. Ngayon naman po ay atin na po siyang tanggalin sa ating molde at madali lang po siyang tanggalin mga ka-bakers dahil medyo makapal-kapal po ang mantika na ating inalagay dito. At mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product. Yan, ito na po ang ating carrot brioche roll na sobrang sarap, sobrang masustansya, at higit sa lahat, hindi ka talaga magsasawa dito mga ka-bakers. All-in-one na siya, busog ka na, healthy ka pa, at higit sa lahat, hindi pa nakakapagpalaki ng tiyan dahil swak na swak naman talaga. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-bakers, gawin nyo na rin ulit. Dahil hindi po talaga kayo magsisisi dito. Yan po, kitang-kita naman natin ang carrots niya na napakaganda. At napakasulit po, lalong-lalo na po kung meron po kayong mga bata na mahilig sa carrots at saka din po sa mga young at hearts na kagaya natin. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin na rin natin itong pang negosyo at ating pang merienda. At syempre mga ka-bakers, ito na po ang ating food for the soul, ang Isaiah 41:10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? Amen mga ka-bakers! Palagi po nating tandaan na nandyan lamang po ang Diyos sa atin at nagliligtas, nagagabay at iingatan tayo magpakailan pa man. Kaya maraming salamat mga ka-bakers. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam at God bless.